Tama tayo on phone patch, kanina kasi nagsalita si Representative o Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kaugnay doon sa nangyari sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. At sinabi niya na nakakahiya yung nangyari. Can you play a little part of ng kanyang statement at muli nating balikan na naging pahayag ni Representative Marcoleta? After dito. Ako rito, sabi ng driver ko, sir, lakarin mo na lang. 1 kilometro at kalahati pala yun. Ay, sumakay ako ng motorsiklo. Buti na lang, mabait yung nakamotor para makarating ako dito. Barado na kasi dyan So, shoot. First question. Sir, anong next move after dito? Ako? Hindi pa Umuulan na. Baka tayo magkasakit, ha? Ano? Anong next move po ni VP Sara after dito sa St. Luke's? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila. Pero sa tingin ko, dahil mga legal advisors naman po nila, pinakamaganda siguro ay petition should be filed in the courts of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang hearing sa Monday. I think sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na namiyembro siya ng 19th Congress. Ikaw po bilang congressman, ano po masasabi? nalapit na ako mapahiya. Yun ang welcome back sa ating YouTube channel, Ronde News TV. Bago tayo magpatuloy sa ating napakainit na topic, magpasalamat lang muna ako sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ito na mga kababayan, Congressman Rodante Marcoleta malapit ng mapahiya mga kababayan dahil nga sa kanyang mga kasamahang mga congressman sa inasta ng kanyang mga kasamahang congressman mga kababayan na para bang sila na po yung husgado, sila na po yung batas, wala na pong proseso. Ayun nga kay Atty. Lopez mga kababayan, hindi na tayo makakakuha ng patas na batas. Wala nang batas sa ating bansa sa ngayon mga kababayan. Mayroon tayong mga nababasang komento na itong si Pangulong Marcos Jr. ay mas malala pa sa kaniyang ama. Mas matindi pa. Siguro mga kababayan tingnan natin sa mga darating na araw kung ano pa ba ang gagawin ng administrasyong ito. Itong si Congressman Rodante Marcoleta mga kababayan. Noon kasi nga kasama ako sa mga motorcade noon, nakikita ko ito. Katabi ito mismo nila VP Sara at nitong si Pangulong Marcos. Ang inakala ko kasi talaga noon mga kababayan, dahil nga unity yung kanilang gustong mangyari sa ating bansa, akala ko talaga magkakaroon na ng katahimikan yung ating bansa, wala ng gulo, wala ng away sa politika mga kababayan. Akala ko ba magkakasundo-sundo na lahat, pero nagkakamali tayo. Kaya nga rin tayo ay sumusuporta talaga sa kandidatura nila Pangulong Bongbong Marcos at itong si VP Sara, dahil nga sa akala natin ay ganun nga ang mangyayari, pero nagkakamali nga tayo. Sobrang gulo, mas magulo pa ito sa mga nakaraang administrasyon. Walang nangyayaring ganito, walang yung mga cite in contempt na yan, parang hindi natin naririnig, halos yan sa Kongreso. Pero ngayon sila na yung parang tinalo na nila yung Senado mga kababayan. Kaya itong si Congressman Rodante Marcoleta talagang nagsalita na ito. Sumugod na ito sa veterans mga kababayan para magbigay ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Nung ipinakita nga nating video kahapon muntik na talagang ipitin si VP Sara ng isang pulis. Talagang gusto nang ibaba yung pintuan ng ambulansya mga kababayan. Nandoon si VP Sara sa harapan ng pulis na yun. Sana maimbestigahan din yung pulis yun. Abusado yun. Dapat yung mga pulis yun ang dapat tanggalin sa serbisyo. Yun ang ito na mga kababayan ipatuloy na natin ito. Nahihiya na nga rin ako Siguro nahalata ninyo Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives.
Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwiran. At yan po ang naging, bahagi lang po naging pahayag ni Representative Rodante Marcoleta nung binisita niya si Vice President Sara Duterte and of course her Chief of Staff sa St. Luke's Medical Center. And live po natin makakasama via phone patch si Congressman Marcoleta. Magandang gabi, sir. Ito po si Hannah at kasama din natin si kapartner Ina. Good evening po sa inyo. Sir, thank you for your time. Pinarinig ko ulit dun sa ating mga kabayan na naging statement, no, when you were ambushed interview kanina, no, dyan sa St. Luke's, at nasabi nga kayo, at nasabi nyo nga na nahihiya na kayo sa mga nangyayari. As a lawyer, I'm right, sir? You're also a lawyer, di ba, Representative Marcoleta? Yes, ma'am. Sir, kasi kanina, sir, kina-question din, marami ang nagtatanong, kung legal po ba ang naging utos ng House of Representatives na ilipat po mula po sa kanyang mula po sa pagka-detain sa loob ng compound ng House of Representatives, iniutos po na ilipat po ito sa Women's Correctional. At ang sinasabi ni Attorney Lopez ay gusto niya nandoon ang kanyang abogado at pinipilit naman ng mga HOR personnel na we can wait for your lawyers basta't what ilipat na po daw siya dun sa Women's Correctional. Ano po masasabi niyo dito, Congressman Marcoleta? Sana yung House ang tinanong ninyo kung ano yung justification nila. Kung bakit nila ililipat sa correctional facility. Kasi yung correctional ay para lamang doon sa mga nagsaserve na ng kanilang penalty. Yung kanilang kasi mga convicts na po yung nandun eh. Yung attorney naman na staff ng OBP, hindi naman akusado yun. Hindi naman kriminal yun. Bakit ihahalo mo doon? Dapat ang magpaliwanag dyan yung House of Representatives. Bakit nila naisip na dalhin doon? Siguro, ito sa pantaha ko lang naman. Dahil siguro bumisita si Vice President at siguro ni Vice President samahan yung kanyang staff. May palagay akong gano'n, no? Bagamat hindi ko alam kung yun nga yung dahilan. Ngayon, siguro naliligalig yung leadership ng House dahil nandun yung Vice President. Sinasabi nga nila, breach down ng ng tawag nun, yung security. Bakit? Yung bang Vice President, security threat? Exactly. Higit sa kanino man, sila yung dapat na sumagot. Kasi hindi ko alam kung ano iniisip nila. Kung ako yung speaker, alam ko isasagot ko sa iyo. Hindi naman ako yung speaker. Congressman Marcoleta, kasi as a lawyer din po, legal ba yung move na yon? Or is this just a way to threaten the Office of the Vice President, her staff, even the Vice President po? Or sa tingin mo, ito ay tuloy-tuloy lang na political persecution po? Ang ayaw nila, nandun ang Vice President. Gusto nila umalis ang Vice President. And the only way para hindi niya masundan yung kanyang staff ay dadalhin nila sa Women's Correctional. Sa palagay ko, mahihirapan na nga siyang pumunta doon. Talagang malalagay na sa alanganin ang security ng Vice President. Pero kung halimbawa, gusto lamang niya nasamahan yung staff niya, alam ko naman yung detention facility na yun, maluwag yun eh. Ano security threat doon? Kaya lang, tama yung sinasabi mo. Baka meron silang gustong palabasin. Ayaw nila na nandun ang Vice President. Kasi nga naman, hindi magiging maganda para sa kanila. Kinulong nila yung tao niya. Ang Vice President gusto niya samahan. O ano ngayon ang magiging reading ng publiko? O yun ang ayaw nila. Yun ang iniiwasan nila. Kung ano yung pagbasa ng publiko doon sa mga developing story na nandiyan sa loob ng House. Ganun lang naman kasimple yun eh. And sir, nakikita din ng publiko, Congressman Marcoleta, no, na nagiging threat din sa kalusugan ni Chief of Staff o Undersecretary Lopez, yung mga kaganapan mula pa kanina madaling araw na pinupush ngayong ilipat siya sa correctional. And then, ngayon nga, nasa ospital na siya.
I'm not sure kung ano talaga yung final dun sa kanyang medical bulletin, ano, pero nakikita naman natin, the videos can't lie, Congressman Marcoleta, no, that hindi talaga nasa mabuting kondisyon ng kanyang kalusugan after dun sa roller coaster nga of emotion na naramdaman niya nung magmula nang siya ay makontem. Hindi ako doktor, pero nakita ko siya kanina. Talagang siguro very traumatic ang kanyang napagdaanan. Nung maaman niya na bigla siyang dadalhin sa Women's Correctional. Yun lamang senaryo na ikaw isasama dun sa mga kriminal. Kahit siguro sinong tao na normal ang pag-iisip. Talagang magkakaroon siya ng agam-agam. Hindi lang agam-agam, siguro pagkatakot. No? Uncertainty, kung ano ba nangyayari sa ating bansa. Siguro gano'n na yung naisip niya, kaya nagkaganon siya. Hindi ko nga siya makausap, kinakausap ko siya, hindi niya maidilat yung mata niya. Congressman, kasama din natin si Ina at meron din katanungan sa'yo. Magandang gabi po, Congressman Marcoleta. At nais lang po naming malaman, no, bilang matagal na po kayo sa serbisyo, kung di po ako nagkakamali ay since 2004 ay nandiyan na po kayo sa loob ng Kongreso. Ano po ba kaya ang naging dahilan? Bakit umabot po sa ganitong punto ang ating bansa? Na dati-rati talagang mataas po ang tingin natin sa Kongreso, ngayon po kayo na rin po ang nagsabi na umaabot na tayo sa punto na nakakahiya na po. What led us here, Congressman? Bakit nagkaganito po kaya? Masyadong pamumulitika. Masyado talagang pamumulitika, no, Congressman Marcoleta. But what is the Ganun end lang kasimple game? yun. What is the end game here? To push the Vice President to resign sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente? Yan ba ang target nila? To destroy her reputation na hindi na makatakbo? Sana alam ko kung ano ang ending. Hindi ko alam ang ending. Ang alam ko lang, ginagawa nila lahat ang paraan para sa ganon ay magtagumpay yung kanilang binabalak laban sa Vice President. Congressman, may nabanggit po no, kanina si Attorney Lopez out of her frustration maybe, out of her emotions. So nasabi niya po talaga at marami na rin sa ating mga kababayan na nakikita po na wala na daw talagang batas ngayon na nangyayari sa ating bansa. Kung meron man, iilan lang ang pinapanigan nito. Kumbaga ba kapag ikaw ay hindi daw kapartido o ikaw ay halatang kalaban, ay gagamitin po ang batas laban sa inyo. Ano po ang nakikita nyo dito? Masasabi ba natin wala na talaga tayong pag-asa? Kasi nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na na hopeless na. Pero kayo po as member po ng 19th Congress, ano pa kaya ang posibleng mangyari? Na hindi naman sana talaga umabot tayo sa ganun, Congressman. Ang haba naman ng tanong mo, hindi ko alam kung ano sasagutin ko. Alam mo, ang problema nga, sumobra na yung pamumulitika. Dapat sana unahin nila yung problema ng bansa natin. Malaki ang pag-asa ng bansa natin eh. Ngayon, kung halimbawa, ang kanilang iisipin na lang, yung pamumulitika, na ganito yung mangyayari natin, masang mangyayari sa atin. Isip-isipin mo na lang, ang pinag-uusapan lang natin ay yung nature ng confidential fund. Napakasimple nun. Kung talagang ang kanilang pakay ay gumawa ng batas, kung totoo ay gumawa ng batas na may kinalaman sa paggamit ng confidential fund, bakit naman isang opisina lang ang kanilang pinag-eksperimentuhan? Ilan bang opisina at ahensya at sangay ng pamahalaan ang nabigyan ng confidential fund? Ilagay mo na lang sa 1,000 sapagkat mahigit 1,000 yan eh. Ang dami niyan. Mula lang sa government national, sa NGAs, National Government Agencies, marami yan. Ipalagay mo lang 500, ang kalahati na lang ang kunin mo, 250. O, isama mo yung LGUs, lalong mas marami yan. Opisina ng gobernador, opisina ng mga mayor, libo-libo yan. O kalahati na lang, 500. O di 750 na yon. Isama mo pa yung katakot-takot na GOCCs. May 300 yan. O kalahati, 150 ka mo na lang.
O, palagay mo nasa meron kang 900 na ahensya sangay ng pamahalaan na binigyan ng confidential funds. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit umikot lang tayo sa isang opisina? Paano tayo gagawa ng isang batas kung isa lang ang tatargetin mo? Ba't hindi mo targetin ang lahat ng mga opisina na mayroong confidential fund? Kung talagang totoo at matino ang direksyon na tinatahak niyang Committee on Good Government. Ang pangalan pa naman, Good Government eh. Hindi ba kayo nagtataka? Dapat palitan na yun eh. Gusto niyong palitan kung anong pangalan? Alam mo siguro eh. Ano bang mas maganda, Ikaw Congressman? na magsabi eh. Parang wala silang masabi. Alam mo naman eh. Yan siguro ang sentimiento nitong abogada na nakakulong. Isip-isipin mo, ikukulong ka. Yung nagtanong, alam mo, hindi abogado eh. Yung nagtanong, hindi abogado. Convicted. Hindi niyo ba kilala kung sino yun? Oo, kilala namin. At Kaya kilala naman din sa ito, child napapanggap abuse. ng mga abogado eh. Ang mahirap sa atin, lalo na yung mga kasama ko, kung sino yung hindi abogado, yun ang umaastang abogado. Minsan pa nga, umaas ng alam judge. mo, hindi ba merong nagsabi, a little learning is a dangerous thing. Yeah. Yes. Grade 5 pa lang ako, natutunan ko na yun. Di ba? Yes po. Oh. Congressman Marcoleta. Sabi niya, Yes po. obstruction of procedures. O, di ba? Nag-obstruct daw dahil sumulat ata itong abogada na nakiusap sa COA na go slow on this because, you know, yung inisyo po ninyo na audit observation memo, alam naman po ninyo na hindi po conclusive yun. Wala pong finality yun. I-explain pa po namin because this is contestable, this is appealable. Bakit po ninyo ibibigay sa kanila ang inyong mandato? Anong mandato ng COA? Sila po ang nag-o-audit. Ngayon, siguro ang gusto sabihin lamang ng abogadang sumulat. Kasi kung ako, ganun din ang gagawin ko eh. Bilang isang abogado, naiintindihan niya yung batas eh. Alam mo yung prinsipyo ng batas na gusto niya sabihin? Baka hindi niya lang nabanggit nung siya ipinagtatatanong. Yung akma na prinsipyo ng batas dyan, sabi niya, what has been delegated can no longer be delegated. No? Kanino ba dinelegate ang pag-o-audit? Constitution ang nagsabi nito eh. COA po eh. Eh bakit naman? Hindi ko naman sinabing dinelegate ng COA. Sa pilitang kinuha ng Committee on Blank Government. No, lagyan mo nga, i-fill up mo nga yung blank. Ano magandang pag-fill up ng blank? Parang nadulas sa kanina dyan si Congressman eh. Nasabi niya, bad government. Ay, good government. Oh, nakita mo na. Alam nyo naman yun eh. Sabi niya, obstruction of procedures. Nakalimutan nila. Sila yung unang nag-obstruct. As a matter of fact, in-encroach nila yung gawain na hindi para sa kanila. Ay, Nakuha nyo ba yun? yes. Anong ito legislation? Sus Mariosep naman. Magkaintindihan nga kami. Anong ito legislation? Anong ibig nila sabihin? Gagawa sila ng batas para palitan nila yung procedure ng audit ng COA? Natanong ko sa kanila yun. O gusto nilang gumawa ng batas para i-dissolve ang COA? Hindi naman nila magagawa yun. Sapagat ang COA ay nasa Constitution. So ano nga ang batas ang iniisip nila? What law is contemplated by bullying people, asking people before them, bullying all of them? Na akala mo mga abogado, akala mo mga huwes, akala mo mga prosecutor. Sabihin mo sa kanila, basahin nila yung Article 6 ng Philippine Constitution. Ito yung grant of legislative power. Wala kang makikita dyan na pwede mong kunin ang mandato at trabaho ng COA. Ayoko lang makipag-away na dyan eh. Baka mamaya yung hopya ko kukunin na naman.
Congressman Marcoleta, kasi iba mga kasama, gaya na sinabi mo, hindi abogado. Hindi mga abogado. Kaya hindi nila nababasa yung batas at hindi nila alam hanggang saan lang yung limit ng kapangyarihan nila. And even your colleagues... Hindi nga nila alam eh. Hindi ko malaman kung magpasensya ako. Sinasabi ko sa kanila, pag sinasabi ko sa kanila, they cannot counter a better argument. Ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako. May magsasasalita sa likod ko na hindi ko rin maintindihan kung ano yung pinagsasasabi nila. Pagkatapos mayroon pang mag-a-accuse, tuturo pa yung ano ni daliri. Are you rebuking this committee? Sus Mariosep, mga tao ito. Anong klaseng parliamentary procedures ang ginagawa namin sa Congress? Ito yung kinalulungkot ko. Nagdaramdam ako at kung minsan nga nasabi ko, nakakahiya na rin ito. Pati ako napapahiya. Bagamat kaya ako nahihiya dahil sa kanila. Hindi ko malaman kung paano ko ba sasabihin sa kanila. Kung kaya ko lang iuntog ang mga ulo nila, gagawin ko para siguro mabuksan yun eh. Totoo ito. Actually, Totoo ito. Congressman. Harap-harapan naman, hindi naman makakapagsalita yung mga yan eh. Opo. Oo nga. Tanungin mong isa-isa. Sinong gustong humarap? Halimbawa sa Lunes. Halimbawa, harap ako doon. Wala lang manggugulo. Wala lang gagawa ng hopya para magkali naman tayo. Ang problema, pag nagsimula akong mag-raise ng issue, sasabihin nila sa akin, I'm sorry, Your Honor, you can no longer raise some procedural issues because you are no longer a member of this. Subukan niyang ulitin yon. Ayoko na lang makipag-away kaya huminto na ako na sabi ko, Diyos ko, ano kayang nangyari sa mga tao? Anong nakain ng mga taong ito? Bakit ganito sila ang mga tiran? Yung chairman, napag-alaman ko, abogado raw eh. Kaya ako nalungkot eh, abogado pala yun. Kaya, hindi ko alam na abogado yun eh. Akala ko nagtitinda ng hopya yun eh. And sinabi din yan, that unconstitutional daw ang ginagawa ni VP Sara yung pag-lawyer niya sa kanyang detained chief of staff. Sabi ni Congressman Chua. Ano masasabi niyo dito, Congressman Marcoleta? Hindi hindi naglo-lawyer yun. Paano siyang maglo-lawyer? Hindi naman siya vice president siya. Nasabi niya na lang yun dahil siyempre nataranta yung kanyang OVP at sanang andun niyang tambak na polis na kukunin siya. Anong gagawin niya? Hindi ba? Ang tatanungin muna natin ganito, sino ba yung nag-order na kukunin siya at dadalhin sa Women's Correctional? Sino? Si chairperson, ang signatory nun, Attorney Chua. Paano siya nakagawa ng order? Nag-hearing ba sila? Biyernes yun eh. Wala namang office pagka Biyernes eh. Nag-Zoom Paano meeting sila daw. nag-hearing? Zoom daw. Pwede ba yun, Kong? Nag-Zoom sila. Nakakuha sila ng approval sa office ng majority leader at ang majority leader kumuha ng basbas sa speaker. Ipalitaw nila lahat ito. Did the speaker extend an approval to the office of the majority leader for these people to conduct a special committee? Can On we a demand Friday? for transparency, Congressman Marcoleta, kung paano na humantong sa ganong klaseng order? Can the public ask for transparency sa House of Representatives? Of course. Of course, that's your right. Di ba? Kayong sa media, hindi nyo kasi tinatanong eh. Why don't you ask them? Sino-sino ang member na nag-attend? Sino-sino? Kausapin niyo, nag-attend nga po. Malalaman niyo kung talagang nagkaroon ng Zoom eh. Did they have a quorum? Ang problema, hindi naman kasi kayo nagtatanong eh. Para malaman niyo if the order was valid. Nag-Zoom sila, baka 3 lang sila. And with Pwede that, yun. Congressman Marcoleta, anong accountability ang pwedeng harapin sakali na invalid nga yung order na inilabas ni Congressman Chua? Invalid na eh. Di hindi totoo. Di mali. Siya bakit nagpapunta ng polis doon? Paano nakapunta yung polis doon? Sino ang tumawag ng polis? Yung Secretary General? O yung Sergeant at Arms?
Ba't mayroong kaagad polis? Natanong ko nga kasi mayroong tumawag sa akin. Ano na madaling araw na Opo. Sabi nila mayroong pong mga polis doon na kukunin daw. Yung polis kukunin na daw yung Attorney Sanchez ba yung apelyido niya? Lopez. Lopez. Kukunin na po. Yung Secretary General ba nandyan? Wala po. Teka muna. Paano niyo ibibigay sa polis? Wala yung Secretary. The Secretary General is the one that should execute the order, the invalid order, kung halimbawa hindi naman valid, of the blank government. Committee on Blank Government. Kaya siguro gusto nilang ilipat sa correctional itong si Lopez dahil nga andoon si BP Sara Duterte sa Kongreso, mga kabayan, kung saan ikinulong nga itong si Attorney Lopez. Ang sa tingin ko parang katulad kay nangyari kay Garma na ikinulong nila diyan sa Kongreso, tapos pagbalik ng hearing ng tuwad ko, mga kababayan, ay iyak nang iyak si Garma at meron na siyang affidavit na binasa na ganito ang nangyari. Pero makikita mo, mga kababayan, na para bang takot na takot itong si Garma dahil nga sa sobrang iyak nito at nanginginig pa, no? Hindi normal yung iyak niya, mga kababayan, ni Garma. Di malayong ginagawa din nila. Siguro nakatunog si BP Sara na baka gawin yung ginawa nila kay Garma, kaya napasugo din dito si BP Sara bukod na sa may sakit itong si Attorney Lopez, mga kababayan. Ganun din yung sa tingin ko at itong si Congressman Marcolita, dapat iuntog talaga ang mga ulo ng mga congressman na yan dahil sobrang yayabang. Akala mo hindi mga kurakot din naman yan. Sobrang kurakot yung mga yan. Siya si Abante na yan. Ulit-ulit na natin sinasabi dito sa ating YouTube channel na sobrang kurakot niyan dahil nga saan ba nanggaling yung kanyang ipinambili? Kahit nga si Yorme Isko Moreno nagtaka kung saan nagagaling yung kanyang Mercedes-Benz na bulletproof. Yung kanyang mga relos na milyon-milyon yung halaga. Hindi ba nakakainis, mga kababayan, na itong mga ito nagmamalinis pero mga kurakot din naman. Tama din naman si Congressman Marcolita. Kung gusto nilang imbestigahan ang confidential fund, lahat dapat sanang agency na may confidential fund, ipapatawag nila dyan sa Kongreso. Dyan sa bad governance na yan. Bad ba? Oh, good. Yan na mga kababayan, kayo na ninyong bahalang umusga. Nakakalungkot yung mga nangyayari sa ating bansa dahil nga sa sobrang kaguluhan, sobrang gulo na talaga. Hindi na maganda, hindi na para tayong parang nawala na tayo ng tiwala sa ating administrasyong ito. Bakit nagkaganito? Yun ang kayo na yung bahalang umusga at bago ako magtatapos ay mag-shoutout ang ako Excuse me, shoutout kay Member Jever Didios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Edisa Borbi, idol, shoutout sa iyo, Ma'am Edisa Borbi. Shoutout na rin kay Papa Kiko, shoutout malakas daw ang loob dahil nagnakaw. Wala naman siya ebidensya na nagnakaw sila. Hindi pa po tapos yung audit ng TUA, kaya nag-request itong si Attorney Lopez na wag na munang ibigay. Dahil di pa naman tapos. Ibibigay mo sa bad governance na yan, itong committee ni Chua na hindi pa naman tapos yung audit, mga kababayan. Shout out na rin kay Nini Vitamor, Duterte, yun na nga, suporta. At sabi naman ni Susan Managbanag, Ronde TV, sip ka talaga kahit mali, pilit mong tinatama. Ano bang mali? Paano ba naging mali yung pagharang ni BP Sara Duterte doon sa mga pulis? Kasi nga, kung saan nila dalhin itong si Attorney Lopez. Baka ikaw yung mali, idol. Pasensya na. Shout out na rin kay Ma'am Joyce, no? Tapos na si Ma'am Joyce. Kay Edgardo Asamura, shout out. Bundok tayo kay Tuti Consulta, shout out sa iyo, idol. Shout out na rin kay
Estila Simbrano, shout out, very good, very good job. Attorney Bundok, God bless. Nakakainis na yung quad ko, miss you, digong. Shout out talaga Estila Simbrano. Shout out kay Ma'am Joyce, no? Ma'am Joyce ng Japan. Sabi ni Ma'am Joyce ng Japan, good evening Rondy TV mo, kakauwi lang from work. Pero talagang pinapanood ko vlog mo ninyo. No skip ads. Maraming salamat Ma'am Joyce ha. Hindi ko mabasa yung bagong komento ni Ma'am Joyce. You know, dito lang muna. Once again, mahaba na ito yung video. Mabuto ng 30 minutes. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat kayo lahat. God bless bawat isa sa atin.